Tang! Tatang! Sigaw ni Igme. Kasabay ng marahang paglalaho nito nang dahil sa paghigop sa kanya ng liwanag at dahang-dahang pagkakawala nito sa lugar ng labanan. Pero bago siya napukaw sa lugar na yun, nakita pa niyang nakipaglaban ang matanda sa mga aswang na tuluyan ng dinumog ng mga ito. Tang! Tang Baltasar! Sa huling sigaw niya na yun, namatay na si Tang Baltasar. Sa huling pagsigaw ni Igme sa kanyang pagpukaw, ay ayaw niya talagang maiwan ang matanda na nagmulat ng karunungan niya. At sa mga ilang minuto lamang, bigla na lang bumagsak si Igmirador sa isang manggahan. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. At sa paglitaw niya dito, Tang! Tang, asan ka? Bumangon siya dahil natumba nga siya sa kanyang pagbagsak kasama yung bitbit niyang kahon. Nabitiwan na noon ni Igme yun sa kanyang pagbagsak, ngunit di niya yun pinansin dahil nga si Tatang Baltasar ang hinahanap niya. Tang! Tang! Salita niya habang naglalakad-lakad sa kung saan-saan. Pero wala. Puro puno ng manggalang ang naaaninag niya. Tang! Tatang! Tatang! Sigaw na niya ng padesperado dahil lingid sa kaalaman ni Igme na ang ginawa ni Tang Baltasar ay inilipat siya ng tamang lugar upang siya ay mailigtas at pinaglakbay siya sa isang dimensyon sa pamamagitan ng mutya na inihagis sa katawan niya upang di sila parehong mamatay na dalawa nung matanda. Ibig sabihin ay wala na si Igme sa lugar ng labanan o ng isang lugar na yon na may sabulag man o isang dimensyon, at nasa manggahan na lang siya. Tang! Tatang! Asan ka? Asan ka? Sigaw ni Igme, sabay suntok na sa puno ng mangga na tinigilan niya. Nakakita ng liwanag ito na papalapit sa kanya. Parang liwanag yun ng flashlight. Gumagalaw-galaw eh. Iyo! Iyo! Ikaw ba yan? Parang nabubusesan yun ni Igme. Kaya lumapit siya dito. Mang Tabyong? Mang Tabyong? Ba't nandito ako? Salita ni Igme noon na may mga luha pa sa kanyang pisngi na hindi nalaglag. Ikaw dapat ang tanungin ko. Iyo, bakit ka pa nandito? Manggahan ko to eh. Sagot naman ni Mang Tabyong. Sinabi ni Igme ang nangyari sa kanilang pag-uwi. Lahat yun. At ang tanging tugon lang naman ni Mang Tabyong, ano? Ginawa nga ni Baltasar. Napaupo na lang noon si Mang Tabyong sa lupa nang mapagtanto niyang patay na si Tang Baltasar dahil sa kwento ni Igme. Doon ay sinabi naman niya kay Igme kung anong ginawa ni Tang Baltasar sa kanya. Sa madaling sabi ay iniligtas na lang siya ni Tang Baltasar sa dimensyon o sa sabulag ng lugar na iyon, at ibinigay nito ang Santo Cristo medalyon niya kay Igme dahil alam niyang mamamatay na siya doon sa lugar ng mga burang. Naging sakripisyo na lang si Tang Baltasar para may matira sa kanilang dalawa. At yung mutya na kayang magpalakbay sa ibang dimensyon, sakto lang pala yun para sa isang tao. Kaya ginamit na lang yun ng matanda para kay Igme. Kaya naman, ano? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Mang Tabyong. Sabi niya magkasama kaming lulupig sa mga yun. Magkasama kami dapat, di ba? Tang! Tang! Lumabas ka dyan! Sigaw ni Igme
na hindi makapaniwala o naniniwala sa mga nangyayari. Iyo, tama na, kumbinse ni Mang Tabyong. Pero parang walang naririnig si Igme. Tang! Tatang, lumabas ka! Lumabas ka dyan! Sigaw ni Igme na hindi nakukontento dahil sa hindi niya makita ang matanda. At dahil sa nararamdaman niyang galit at kalungkutan, ay pinagsusuntok niya ang isang puno na naman ng isang mangga. Tang! Tatang! Tang! Wika niya habang sumusuntok sa puno ng mangga. Tama na! Tama na, iyo! Baka madurog ang kamao mo! Hindi! Hindi! Salita niya ng humihingal. Sabay tumakbo na naman ito papalibot ng manggahan. Habang sumisigaw ng, Tatang! Tatang Baltasar! Asad ka! Asad ka! Ilang minutong ganong paulit-ulit ang ginagawa ni Igme. Hanggang sa... Tama na! Tama na, iyo! Putok ng baril sa taas ni Mang Tabyong. Sabay awat nito. Wala na siya. Wala na siya, iyo. Tanggapin mo na lang. Pero hindi! Tatang! Salita niya ng paulit-ulit at napalugmok na lang ito sa lupa habang umiiyak. Dahil parang kanina lang yun, sa isang iglap ay wala na nga si Tatang Baltasar. Tatang! Tatang! Tang! Higbit ng iyak ni Igme. Lumipas ang gabing yun at nagising na lang si Igme sa isang papag ng isang kubo. Nagising siya dahil sa putok ng baril. Nang lumabas siya, dahil kita naman niya ang pinto kasi dun siya sa sala natulog. At tanda naman niyang yun yung bahay ni Mang Tabyong. Paglabas niya, natanaw niya si Mang Tabyong na nagpapiring sa di kalayuan. Bumabaril yun ng lata bilang target niya. At nagpa siyang lumapit nun si Igme na parang wala pa rin sa kanyang sarili. Oh, gising ka na pala. Ayos ka na, ha? Gusto mong bumaril? Di naimik nun si Igme sa bati ni Mang Tabyong. Halika, sige subukan mo. Salita ni Mang Tabyong sa malungkot na mukha ni Igme. Pero inabot pa rin yun ni Mang Tabyong ang baril. Sa sobrang lungkot naman ni Igme. Ge, subukan mo. Nang biglang hinablot ni Igme ang baril na hawak ni Mang Tabyong, sabay... Lahat ng lata na target ni Mang Tabyong na di niya matamatamaan kanina ay naubos sa pagkakatama ni Igme dahil sa galing pala ni Igme na bumaril. Ngunit putok pa ni Igme ulit. Sabay, Tatang! Tatang! Sigaw na naman niya na gusto pang iputok ulit ang baril kahit wala nang ang bala. Umiyak siyang muli. Tatang! Tatang! Umiyak siyang muli dahil para bang naipon na ang sama ng kalooban niya. Una nga namatayan pa siya ng ama. Tapos ngayon naman ay ang kanyang naging guro sa tangan niya na kaibigan din nga ng kanyang ama. Parang dito sa parting to ng kwento, dito niya naibuhos lahat ng hinanakit niya sa kanyang kalooban.
Uubusin ko sila. Uubusin ko sila! Salita ni Igme, sabay dakot ng lupa habang nakaluhod ito at dinurog nito sa kanyang mga palad sa pag-ikom ng kanyang kamao. Sabay suntok ulit sa lupa. Iho, may papakita ko sa'yo. Makakatulong to. Napatingala nun si Igme habang pinupunas ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng pagdadalamhati ni Igme sa pagkawala ng kanyang guro kasama si Mang Tabyong, ay umuwi muna siya sa kanilang bahay upang magpaalam sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na rin na may mga bagay lang itong aasikasuhin. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa lugar ni Mang Tabyong at dito na rin niya nalaman mula kay Mang Tabyong ang babagtasing lugar upang mapasok ang baryo ng mga aswang o ng mga burang na mortal na niyang kaaway ngayon, at babalikan na niya ang mga ito. Kasama lang ang armas na bala na kanya nang inihanda upang maging katumbas na rin ng anting-anting ang bisa sa pagtama nito sa mga kalaban upang tumalab yun sa kanila. Nasa liig na niya ngayon ang 3 pangkumbating medalyon: ang Santo Benito, Santo Miguel at Santo Cristo. Nagsimula ng naglakbay noon si Igme gamit ang kabayo na bigay naman ni Mang Tabyong sa kanya. At habang nagaganap ang paglalakbay nito, ito yung bilin ni Mang Tabyong na lalakbayin niya. Yung isang bayan na madaraanan mo sa pagitan ng bayan nyo at sa bayang ito na nakapagitan, yung dinaanan nyo rin ni Tang Baltasar. Mula doon ay hanapin mo ang Sitio Himlayan. Yun ang pangalan ng lugar. Ang sityong yun ay lumang sementeryo, pero may mga bahay na nakapalibot dito na isang residente. At mula naman sa sityong yun ay hanapin mo si Amang Alamid, at siya ang magtuturo sa iyo ng daan kung saan mo mapapasok ang sabulag o dimensyon ng baryo ng mga burang, kasama ang mga naging gabunang aswang dahil sa mga mutyang regalo sa kanila ng mga burang. Pero Igme, isang babala lang. Pag narating mo ang sityong yon, ay wag na wag kang magtitiwala sa kung ano mang sasabihin nila o ituturo sa iyo. Ibig sabihin, kung kinakailangan mong gumamit ng dahas para ituro nila sa iyo kung saan ang baryo ng mga aswang, gawin mo. Huwag kang maaawa sa kanila dahil hindi rin naman sila naawa sa iyong ama at kay Baltasar, at pati sa mga nawalang kaibigan ko pa na nauna na sa kanila. Mga bilin at paliwanag ni Mang Tabyong. Nang nakarating na nga si Igmerador sa harap ng isang pergola na ang nakalagay na pangalan ay Sitio Himlayan. Sa harap nito, tahimik lang ang lugar. Ho! 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 Pinakalma niya ang kanyang kabayo. Mga 4:00 na noon ng hapon. Bumaba siya noon at suot na noon ni Igmerador ang lumang kapa ng kanyang ama, na ayon nga kay Tang Baltasar nung nabubuhay pa ito, ay siyang gamit din ng kanyang ama sa tuwing ito ay susuong sa isang kumbate. Itinali ni Igme ang kabayo niya sa mismong isang poste ng pergola o arko. Sabay naglakad na ito papasok sa sitio habang suot ang talukbong nung kapa, nang may sumalubong sa kanya agad na isang lalaki. Ginoo, anong kailangan mo? Ba't ka na pa rito? Sa lakas ng pandamano ni Igme, alam niyang kahit di pa yun nagpapalit ng anyo dahil sa maliwanag pa siguro,
Alam niyang aswang ang kaharap niya. Sa bantot pa lang nung hininga noon, nanununtok yung amoy kahit 2 metro ang layo nila. Segundong di sumagot si Igme at nagpatuloy lang ito sa paghakbang. Ngunit sa kung saan siya hahakbang ay siya namang pagtapat sa kanya ng lalaki. Di mo ata nakikilala kung nasaang sityo ka, Ginoo. Salita nun. Sabay may mga ilang kalalakihan na ang nagpakita na nakatago lang pala sa mga likuran ng mga nicho. Payat na payat ang mga yun at lubog ang mga panga at halos luwa na ang mga mata dahil sa kapayatan nga ng kanilang pagmumuka. Tinitigan niyo ni Igme sa pagkalat ng kanyang paningin at di ito natitinag sa bilang nila. Ginoo, mabuting umalis ka na. Malapit nang maggabi. Sige ka. Dito ay nagsalita na si Igme. May hinahanap akong tao. Ang pangalan niya ay Amang Alamid. Kilala mo ba siya? Tanong ni Igme. Aba, matapang ka. Ang sinabi ko sa'yo, lumayo. Natigilan yun ng bigla nang barilin ni Igme ng shotgun ang pagmumukha nung nilalang. Nakausap niya na hindi na nga natapos nagsalita. Wasak ang pagmumukha nun dahil sa tama nung shotgun at sa pagkatumba nun. Alam kong di ka tao. Wala namang katuturan niya mga sinasabi mo. Kayo! Sino ang nakakakilala kay Amang Alamid? Iharap niyo sa akin. Kung ayaw niyong tumimbwang kayong lahat dito. Salita niya sa iba pa na matibay. Sino ka ba? Anong kailangan mo dito sa aming sityo? Salita naman ng isang matanda. Nang lingunin yun ni Igme. Isa yung matanda na nakatayo sa ibabaw ng isa ring nicho. Medyo nagulat pa noon ang pakiramdam ni Igme. Dahil sa may mga buhok yun sa pisngi na parang sa pusa. Tapos ay medyo umbok din ang nguso nito na animoy malapit na sa itsura ng isang musang. Alam nyo yung musang? Ganon mga kabagis. Nakasuot ito ng gutay-gutay na damit. Marungis na nakakapa din lang ito. At may hawak itong tungkod na ang itsura naman ay parang binali lang na kahoy o ordinaryo lang kung titignan mo ng maigi. Pero di naman pinahalata ni Igme ang pagkagulat niya. Bagkus ay namustura lang ito ng nakakalma at sinabing, hindi na mahalaga kung sino ako. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, walang masasaktan sa lugar na ito na kagaya ng nasa harapan ko. Dalhin nyo lang ako kay Amang Alamid na tinatawag nila dito sa inyong sityo at wala na tayong masyadong pag-uusapan pa. Ganon. Nakikita kong kakaiba yung aura mo. Binata. Ano ba ang kailangan mo kay Amang Alamid? Salita ng matanda. Sabay tingin nito sa mga kasama niya na nasa lumang sementeryo nga. Tapos ay unti-unti nang lumalapit ang mga yun kay Igme. Napatingala pa ang isa doon sa langit nang parang pinagmamasiran nito ang paglubog ng araw. Doon ay umismid lang naman sa pagngiti si Igme sa kilos ng mga yun na parang hindi pa rin natinag sa pagkakapatay niya sa isa doon. Kaya naman, pagbuka ng kanyang kapa sa paglabas ng kanyang kamay dito, hawak niya ang shotgun. Napakabilis lang ng mga pangyayaring ito. Ngunit kung pababagalin natin ang ating mga imahinasyon sa kwento, sunod-sunod na natumba ulit ang mga nilalang na yun at yung panghuli ay malapit pa mismo sa harapan ng matanda na mukhang pusa. At pagtimbuang ng pangatlo sa sunod-sunod na putok ni Igme, napaatras na ang ilan pa sa mga yun. Sabay sabi mismo sa harapan ng matanda ni Igme nang, hindi ako pumunta dito para makipagkingkuyan sa inyo. Kung ayaw niyong ipaharap sa akin si Amang Alamid, uubusin ko na lang kayo lahat dito na lahi ng aswang.
hanggang sa matira ay ang hinahanap ko na lang. Salita ni Igme na walang kurap sa matanda na nakatitig. Kilala ko ang kapa na nakasuot sa'yo. Sige, tama na ang pagpapasikat mo, binata. Dahil kaharap mo na ang hinahanap mo. Salita ng matanda. Ibig sabihin, siya nga si Amang Alamid. Ganon? Sige, didiretsahin lang kita. At huwag mo kong lulukohin, tanda. Dahil ayaw kong mag-aksaya ng oras sa inyo. May misyon lang akong gaganapin. At hindi kayo yon. At ano naman ang misyong yon? Tanong ng matanda. Dalhin mo ako sa lagusan, kung saan mapapasok ko ang lugar ng mga burang. Maiksing tugon ni Igme. Nanahimik ang matanda noon at nagkatingin-tinginan pa sila ng kanyang mga natitirang kasamahan. Pero sinabi na rin ng matanda na umamin nga na si Amang Alamid. Sumunod ka sa akin, binata! Kumilos naman noon si Igme para maglakad sa pagbaba ng matanda sa nicho. Pero nagbigay pa ng babala noon si Igme sa mga nilalang doon na huwag niyong gagalawin ang kabayo ko. Kung hindi, pati kayo ay dadamay ko sa misyong ko. Doon ay nagkatingin-tinginan na naman ang mga nilalang sa sitio Himlayan. At doon ay tumangulang naman si Amang Alamid sa mga kasama nito. Tapos ay nagpatuloy na nga sila sa pagpunta sa hinahanap nga na lagusan ni Igme, papunta sa baryo ng mga burang. At sa mga ilang sandali ay narating nila ang dalawang patong ng nicho sa kalagitnaan ng lumang sementeryong yun. Butas ang dalawang nicho. Tapos ay wala na ring pagitan ito sa gitna. Sa makatuwid ay para yung isang parehabang nicho na papataas. Binata, Ito ang pintuan sa kabilang sabulag ng mga burang. Pwede ka nang pumasok dito. At sa dulo nito ay lalabas ka na sa baryong hinahanap mo. Pagsasalita ng matanda, sabay tingin niya kay Igme. Tapos ay halos lahat ng nilalang na nakatira doon ay nagsilitawan na sa mga ibabaw din ng nicho na parang kabuti na lang na lumabas. Pahapiyaw naman na tinignan yun ni Igme sa mga naaabot lang ng kanyang paningin, na para bang inaabangan siya ng mga ito na pumasok sa lagusan na sinasabi ng matanda. Pero mauna ka, tanda, hindi ako basta-basta papasok dyan. Malay ko ba kung anong klaseng lagusan yan? Salita niya sabay kasa ng kanyang baril. Dahil sa alam niyang pagrarason pa ng matanda, sabay tutok sa pagmumukha nung shotgun. Di ba madali ka lang kausap? Salita niya. Kaya naman wala nang nagawa nun ang matanda, kundi ang sumunod kay Igme. Pero nagpaantay pa noon si Igme dahil bumalik pa siya sa kanyang kabayo dahil may kukunin lang daw ito. Hanggang sa nakabalik na rin ito kaagad. At doon ay nauna nga si Amang Alamid sa pagpasok dito. At mula sa dalawang patong na nityong yun ay may pababa pala na hagdan. Nagawa pa sa matibay na klase ng kahoy. Parang pumapasok sina Igme nun sa isang kuweba. Hanggang sa naabot na nila ang lalim nun. Sabay sa pagsungkit naman ng matanda ng kanyang tungkod sa mga nakasabit na nakasadyang sulo sa ilalim nun ay siya namang pagsisindi ng mga ilaw dito. Sunod-sunod na rin ang pagsindi ng matanda habang sila ay naglalakad. Mahiwaga ang tungkod ng matanda dahil nagagawa niyang pailawin yun kahit wala namang apoy yung tungkod. Nakasunod pa rin naman noon si Igme sa likod. Sabihin mo, binata, sino ang tatay mo? Dahil nakikilala ko ang kapang suot mo.
Tanong ng matanda habang sila ay naglalakad noon. Patay na ang ama ko, kaya wala nang saysay na malaman mo pa yun. Tugon naman ni Igme. Ganon ba? Hulaan ko na lang. Si Tornado, hindi ba? Napakunot naman ang nuunod ni Igme habang naglalakad na nasa likuran ng matanda. Pero, paano mo nakilala ang aking ama? Mahabang istorya, binata. Pero kanina lang sa labas ay parang nakita ko siya ulit. Dahil ganyan na ganyan din ang postura at pananamit niya. Pati ang iyong tindig nung siya ay kaedad mo pa. Patay na pala siya. Nakakalungkot naman. Kamukhang kamukha mo siya, binata. Salita ng matanda. Maglakad ka na lang. Ang dami pang satsat, tanda. Wala akong panahong makinig sa mga kwento mo. Boses ng dalawa sa loob ng kuweba sa kanilang pag-uusap. Malapit na ba tayo? Ang haba naman ng lagusan na to. Tanong pa ni Igme. Oo, malapit na tayo. Sa katunayan ay nandito na tayo. Sa pagbigkas noon ng matanda, bigla na lang nagsipat taya ng mga sulo na sinindihan ng matanda mula sa pinanggalingan nila. Sunod-sunod yun hanggang sa papadilim na ng papadilim ang kanilang nilalakaran. Tapos ay tanda. Sabay sa pag-apak niya ay damo na ang naapakan nito. Nandito na tayo, salita ni Amang Alameda, at sa pagtingin ni Igme ng paligid, nasa isang simenteryo na ulit sila. Ngunit ibang-iba na ang itsura. Kumpara sa pinasukan nila kanina at madilim pa. Pero makikita mo naman ang buong paligid sa liwanag ng langit. Yung tipong parang nag-aagaw lang ang dilim at liwanag. Mas madilim lang ng konti. Tapos ay may mga hamog na rin doon na parang nasa napaka-misteryosong lugar na sila ni Amang Alameda. Nang magwika na ang matanda ng, "Paano? Maiwan na kita. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Dahil pag nakita ako ng pinuno ng mga burang, ay magiging hudyat ngayon ng digmaan sa pagitan ng lahi namin. Kung ano man ang misyon mo, binata, sana ay magtagumpay ka." Sabay pasok na rin ulit sa nicho na nasa likod din nila. Nakaparehas nung pinasukan din nila kanina. Sandali, paano ko makakabalik sa lugar ng sityo nyo? Sa kabayo ko. Pasensya ka na, pero hindi ka na makakabalik sa sityo mula dito sa lagusan. Salita ng matanda. Ano? Salita naman ni Igme ng pagkabigla. Sabay papasukin niya sana ang nicho. Ngunit ayaw. Hindi na siya makapasok. Dahil para bang may puwersang tumutulak sa kanya dito. Huwag kang mag-alala, binata. Di ba may misyon ka? Pag nagawa mo ang misyon mo, ay tiyak na makakalabas ka dyan. Dahil dalawa lang naman ang mangyayari dyan. Kung hindi ka nagtagumpay sa misyon mo, itiyak na nabigo ka. Dahil dyan ka na mamamatay. Salita ng matanda sabay talikod na nito at paglalaho sa dilim ng dalawang nicho. At dito ay naiwan na nga si Igme sa baryo ng mga burang o ng mga aswang. Nawala ng kasiguraduhan na makakalabas pa siya. Pero nanatiling kalmado pa rin noon ang kaisipan ni Igme. Ni hindi nga ito natinag sa pagpapaalam ni Amang Alameda na may kasamang babala. Isang pagpapatunay na isa siyang lalaki na may paninindigan. Dahil nga sa alam ni Igme na nasa panig niya ang Panginoon. Panginoon,
Hayaan mong magampanan ko ang misyon na to, na ako'y ligtas. Amen. Salita niya sabay minsanang hawak sa kanyang 3 medalyon sa leeg, ang kanyang mga anting-anting, San Benito, San Miguel at Santo Cristo. At dala ang lumang-luma ng handbag na siya palang binalikan niya kanina sa kanyang kabayo bago sila pumasok sa lagusan. Ay naglakad na si Igme sa mahamog na sementeryong iyon. Malamig-lamig ang simoy ng hangin, ngunit maalumanay lang ang alimpuyo nito. Hanggang sa narating niya ang isang pergola na naman. At nang binasa niya ang mga nakaukit na salita sa taas nun, nahalata mong lumang-luma na ang itsura. Nakalagay doon ang Sitio Himlayan, kaparehas ng pinasukan niya rin na pergola nung pumasok siya sa lugar nila Amang Alamid. Nalito nun si Igme. Parang magkaparehas lang ang pangalan ng lugar, pero baliktad yung pergola. Kasi pangkaraniwan, di ba, sa entrance o sa papasok nakasulat ang pangalan ng lugar. Pero dito ay sa papalabas ng sementeryo nakasulat ang Sitio Himlayan. Pero wala naman doon ang kabayo niya sa labas. Ibig sabihin, nasa isang sabulag siya o nasa isang dimensyon kaya na kopya. Hindi na yun masyadong inisip ni Igme. Kaya't lumabas na siya noon sa arkong yon. At pag-apak na pag-apak niya sa labas ng sementeryo, nakita niya may tumakbong isang maitim na nilalang sa isang malapad na katawan ng puno. Tumakbo yun papalayo. Ngunit biglang nagliwanag noon ang 3 medalyon ni Igme. Sabay bigla siyang nawala sa kinalalagyan niya. At sa mga ilang segundo lamang, nalaglag ang lumang bag sa harapan nung nilalang na tumakbo, na may malalobong itsura, pero ang postura ay para rin sa tao. Sabay, "San ka pupunta?" Salita ni Igme na nakatutok na agad ang shotgun nito sa pagmumukha noon. Medyo pataas pa nga yung pagkakatutok ni Igme dito, dahil sa mas mataas ang nilalang na yon kesa sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Portal? Tanong ng nilalang. Sabihin mo sa akin, nasaan ang kuta ng mga burang sa sabulag na ito? Kung hindi ay mabubura na ang pagmumukha mo. Oras na kinalabit ko ang gatilyo nito. Tugon ni Igme. Segundong nagtitigan si Igme at ang nilalang na yun. Pagkatapos ay nawala na sila sa daan na pareho. At oras ang lumipas sa tunog ng kulog dahil sa kidlat. "Antingero! Isang antingero ang nakapasok sa baryo!" Sigaw ng malalobong nilalang sa gitna ng parang isang baryo nga. Doon ay nagsilabasan mula sa baryo ang lipad na aswang na mga burang at mga malaasong nilalang o malalobo. Sabay pagbaba ng isang lipad na aswang mula sa himpapawid, kasabay ng pagtiklop ng pakpak nito at naging itsura ng tao. Mabilis ang pagpapalit noon ng anyo. Dahil sa para iyong diablo na halimaw ang itsura. May 2 sungay yon at ang mga balat ay parang sunog na matigas ang tekstura. At may mahahaba itong mga kuko sa daliri ng paaman o sa kanyang kamay. Anong pinagsasasabi mo, Asur? Imposibleng may makapasok dito. May usapan kami ni Amang Alamid. Salita nung nilalang habang lumalapit sa malalobong nilalang. Pero, Amo! Nandito siya!
Di pa man natatapos na nagsalita yun, ay may isang liwanag na korting tao ang bigla na lang sumulpot sa likuran niya at putok ng barel. At kasabay ng pagkatumba nun sa harap nung lipad na aswang na bumaba, lumitaw sa likod nito si Igme. Napatigil noon ang aswang sa paglalakad. Nabigla ang lahat ng nilalang sa palibot ng baryong iyon. Dahil may isang antingero na nakapasok. Sino ka? Anong kailangan mo? Bakit nandito ka? Hinawi na noon ni Igme ang kanyang talukbong. Doon ay nakilala siya ng ibang aswang. Siya nga! Siya nga yung kasama ni Baltasar! Ako si Igmirador. At nandito ako para ubusin ang lahi nyo. Salita ni Igme nang walang pag-aalinlangan. Sabay bitaw nito ng lumang handbag na dala niya sa kanyang harapan. Narinig nyo yon mga kasama? May saltik ka ata sa ulo, binata. Parang sinabi mo na rin na pumunta ka dito para magpakamatay. Bigkas ng aswang, sabay Sugod! kumpas ng kamay nito at 5 aswang nalipad agad ang dali-daling umatake pa ibaba kay Igme. Ngunit sa pagbagal ng ating mga imahinasyon, sabog ang muka ng isang lipad na aswang sa pagputok ni Igme. Sabay yuko nito sa pagdagit sa kanya ng isa pa. Tapos ay salida niya ng hakbang at biglang putok ng shotgun sa tuktok nito. Butas ang tiyan nung lipad na aswang. Sabay sa pagsalida ulit ni Igme, laglag na ang 3 pang lipad na aswang. Nang aatake pa sana ang iba doon, itinapon ni Igme ang shotgun nito at meron na naman sana siyang bubunutin ng Tigil! pagpigil ng parang siyang pinakaamo nila ng baryong iyon. Di ka bang karaniwang antingero? Parang kilala ko ang kilos na yan. Pati ang kapang yan. Sino ka ba talaga? Alam ko na. Matagal na panahon na nang nakita ko ang mga kilos na yan. Siya ang anak ni Tornado! Komento bigla ng isang lakad din na aswang. Ganun ba? Salita nung amo nila. Sabay tingin ng seryoso kay Igme. Nagtitigan sila noon ng mga ilang segundo na parang nagpapakiramdaman. Dahil parang nakaramdam na ng takot ang aswang kay Igme sa narinig niya yung amo na sinasabi nila. Anak ni Tornado. Ibig sabihin, nasa iyo ang 2 pangkumbate niya. Hindi lang 2. Nasa akin ang 3. Bigkas ni Igme. Sabay pagliliwanag ng 3 niyang medalyon at nakahanda na ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang kapa para bumunot ng armas. Parang ramdam na ng amo ng mga aswang na siya ay papatayin ni Igme sa sandaling yun. Sugod! Sugod! Patayin ang isa yan! Sigaw noon, kasabay ng mabilisang pagbabago nito ng anyo at paglabas ng kanyang pakpak at paghanda sa paglipad. Agad namang binalot ng liwanag si Igme ng kanyang 3 medalyon. Mabilis na kumilos ito para paslangin ang pinuno ng mga iyon. Ngunit nandyan na nga ang lahat ng alipores nito upang siya ay paslangin din. Sa pagbunot ni Igme ng kanyang 2 barel, 38 sa kanan, 45 naman sa kaliwa. At sa pagtakbo niya papasugod sa papalipad pa lang na pinuno ng mga iyon, may humarang agad na malaasong nilalang. Pero putok sa mismong bungo nito.
Tumimbwang agad ang sumalubong sa kanya sa pagkalabit nito ng isang gatilyo ng kanyang barel. Ngunit nandiyan na naman ang iba pang mga aswang na lipad at lakad. Kaya naman muling umatras ng malakas sa paglundag si Igme sa pamamagitan ng puwersa nito upang mabigyan niya ng distansya ang kanyang sarili sa mga yun. At sakto naman nang binagsakan ng kanyang mga paa, sa harap nito ay ang lumang bag na dala niya. At kasabay muli ng parang pagpalakpak ng kidlat sa langit, naandyan na naman ang mga kalaban. Kaya naman, sa bawat paglapit kay Igme ng mga aswang ay tingga ng kanyang dalawang barel ang sumasalubong sa mga ito. Sadsad noon ni Igme ng pagputok at kada mauubusan siya noon ng bala ay siya namang pagkuha nito sa kanyang bag ng magasin o bala. Kaya pala siya bumalik doon dahil nandoon ang kanyang mga kargada o magasin. Minutong pag-atake lang ang nagawa ng mga aswang dahil nga sa pagliliwanag ng mga pangkumbating medalyon nito ay di talaga sila makalapit at sa tuwing ipagpipilitan nila na gawin ang bagay na yun ang subukan siyang paslangin o sugurin. Tingga mula sa bunganga ng baril ang sumasalubong sa kanila. Kaya naman nang lumaon ay napaatras ang mga ito. At nagsalita ang isa sa mga yun ng, "Atras! Atras tayo!" Mukhang siyang nagmana ng tangan ng mga rebelding antingero na lumupig sa ating mga kalahi na isang baryo noon. Ang mga agimaterong tinatawag nilang abong pilak. "Atras!" Salita ng isa. At alam naman yun ni Igme dahil sa sinabi na yun ng matanda noong mga panahong nag-iinsayo ito kasama si Tang Baltasar. Sila ang abong pilak at kasapi doon ang kanyang ama na tinatawag nilang Tornado. At ang kapangang nakasuot sa kanya ay ang inuporme ng mga yun dati pa, pero di na nun umimik pa si Igme. Bagkos ay humakbang ito papalapit sa mga yun habang lahat naman ng mga yun ay dahang-dahang umaatras. At habang naglalakad noon si Igme ay nag-uurasyon na siya ng mga buhay na salita na pangwasak sa masasamang nilalang. At oras na pinakawalan yun ni Igme sa lugar ay kakalat na ang abo ng katarungan na sinasabi niyang huling turo ng matanda kay Igme. Dahil oras na bitawan yun ni Igme sa kanyang mga bibig ay malalanghap na ng mga aswang ang mga abong espiritual na galing sa dibinong presensya ng kalangitan. Patuloy pa rin sa pagliliwanag noon ng buong katawan ni Igme dahil sa binabalot pa rin siya ng 3 santo na agimat niya. "Di na kayo makakatakbo dito!" Sigaw niya sabay sa huling sambit niya ng mga salita. 3 lihim na ngalan ng Diyos ang binigkas niya. Eloha, Elohim, Adonai. Sa huling bigkas nito ay nagliwanag ng napakalakas ang 3 pangkumbate nitong medalyon na parang sa sinag na ng araw. Pagkatapos sa liwanag na yun ay ang parang alikabok na ginto ang kulay ang kumakalat sa buong baryo ng mga aswang. At sa kaningningan ng buong kapaligiran maririnig mo ang mga atungal ng parang napaparusahang mga nilalang. May umiiyak, may mga parang nagdurusa at meron din namang parang nasusunog na. Hanggang sa minuto pa ang lumipas, biglang papaliit na ng papaliit ang liwanag na yun ng dahan-dahan hanggang sa mapunta na lang ito sa mga medalyon ni Igme.
naging estatwa. Naging parang mga nakatayong estatwa noon ang mga nilalang dahil sa liwanag na ginawa ni Igme. Pero nang linapitan ni Igme ang isa doon, na halos nakangapa yung nilalang na parang kahoy na nga lang na nakatayo. Sinipa yun ni Igme at doon ay nadurog na lang yun at naging abo ang buong katawan bago pa yun tumumba sa lupa. Ibig sabihin ay ganun na rin lang ang lahat ng nilalang na naging estatwa sa ginawang orasyon nga ni Igme. Mga abo na lang ang mga yun at ang mga nakikita mo na lang na nakatayo na puro aswang na lakad ay abo na lamang dahil tiyak na ang mga aswang na lipad ay nabura na sa himpapawid dahil sa ginawa ni Igme nga. Ngunit alam ni Igme na hindi patapos ang laban dahil hawak pa rin niya ang dalawang pistola nito. Binabalaan pa nga niya yung dibola niya. Magpakita ka! Magpakita ka na! Ikaw na lang ang natitira sa baryong ito. Alam kong buhay ka pa dahil hindi pa bumabaliktad ang sabulag ng lugar na ito. Salita ni Igme na nakatingin sa isang bahay na parang nililok sa lupa. Muntik na ako doon. Anak ni Tornado! Boses na umalingaw sa kapaligiran. Pagkatapos ay lumabas ang isang lipad na aswang sa bahay kung saan nakatingin si Igmirador. Nawasak ang bahay na yon sa paglabas ng nilalang at yun ay ang pinuno ng mga burang at nasa pinakamataas na antas ang anyo nito dahil sa figura nitong Diablo. At papaatake yun ng mabilis kay Igme ng pabulusok pero nakahanda si Igme dahil pagpapaputok ni Igme ng kanyang dalawang pistola habang mabilisang bumubulusok ang pinuno ng mga aswang sa kanya. Alam ni Igme na walang nasasayang sa bawat putok nito at bumabao ng bawat tingga sa katawan noon. Ngunit sadyang matibay ang nilalang na yon. Kaya naman sa huling putok ni Igme, salpok sa kanya ng nilalang. Dumausdos sila sa lupa. Nabitawan ni Igme ang dalawang baril niya at habang dumadausdos sila sa lupa na pareho, ay naglalaban na sila ng pisikalan hanggang sa pagtigil ng kanilang pagdausdos. Bumaliktad yung aswang sa pagsapak ni Igme. Agarang bumangon si Igme at wala nang salisalita pa. Hinablot ni Igme ang Santo Benito at Santo Miguel at hinawakan nito sa pag-ikom ng kanyang kamao ang mga yon sa kaliwat kanan niyang palad. Nagniningas pa rin ang mga yon dahil sa buhay na panata ni Igme sa kanang karunungan. Pagbangon ng nilalang, medyo humina na rin ito dahil nga sa pagtama ng mga bala kanina sa kanya nung bago sila magsalpukan ni Igmirador. Kaya hindi na nag-aksaya ng panahon si Igme. Sapak niya ng ganito. Sa bawat suntok ni Igme ay halos bumabao ng mga kamao nito sa katawan ng nilalang. Pinipilit pa noon na sumunggab o bumawi ng pagsapak ang nilalang. Ngunit hindi yun binibigyan ni Igme ng pagkakataon. Suntok dito, tadyak na naman at kapag gusto nitong bumawi, nagmamarka ang mga kamao ni Igme sa katawan nito dahil sa pagbaona. Para bang sobrang bigat kasi ng mga bikwas ng sapak ni Igme noon dahil sa dalawang medalyon na hawak nito sa magkabilaan niyang mga palad. Hanggang sa napaluhod na lang yung nilalang dahil sa mga ginagawa ni Igme. At doon ay isinungalngal ni Igme ang dalawang medalyon sa bunganga nito. Sigaw ng nilalang
kasunod ng pagliyab ng buo nitong katawan. Patay na. Patay na ang huling burang sa baryong iyon. Ibig sabihin, ay nagtagumpay si Igme sa misyon nito. Pinulot noon ni Igme ang dalawa niyang pistola na pamana ng kanyang ama, at sa paghawak niya noon ay bigla na lang papasikat na ang araw sa baryong iyon. Pagkatapos ay natanaw ni Igme ang isang sementeryo sa di kalayuan, at nakita ni Igme ang isang daanan. Naaalala yun ni Igme. Yun yung daanan kung saan sila napalaban ni Tang Baltasar. Sa pwesto yun ng talahiban na may kabukiran, at yung parang isang malawak na talipapaan ay nandun din. Wala nga lang mga tao dito. At kung didiretsuhin mo naman ang daan na yun, ay ang pergola o arko na ng Sitio Himlayan. Muling binagtas ni Igme ang lugar na yun dahil nais niyang sariwain ang mga naging kaganapan doon sa pagkakaalala niya kay Tang Baltasar. At nung naglalakad na siya, habang papasikat ang araw, nakita niya nandun pa yung kariton niya at nakabalahaw na ito sa gilid ng daan. Tumigil siya doon sa tapat ng kanyang kariton at inalala niya ang mga nangyari. At iniisip niyang kung anong klasing mahika o karunungan ang ginawa ng mga aswang, dahil magkakadikit lang pala ang mga lugar na yon. At ang pinakabase nito, umarka ng lugar, ay ang Sitio Himlayan. Nang humakbang si Igme, ay naapakan nito ang isang patalim na kahoy. Nang tignan niya ito, hindi siya pwedeng magkamali. Yun yung dating armas ni Tang Baltasar, isang sinukuhan na kahoy na ginawang patalim. Pinulot niya ito at kinuha niya. Tapos ay pumunta na siya sa arko o pergola kung saan nakatali ang kanyang kabayo. Naabutan niya doon ang kanyang kabayo at wala ngang gumalaw dito. Pagkaalis niya sa pagkakatali noon ay sumakay na siya. Hey! Saan ka pupunta, binata? Biglang nagsalita ang isang matanda mula sa teritoryo ng loob ng pergola ng Sitio Himlayan. Nang liningon yun ni Igme para sana tugunin. Papaalis na kasi siya at alam niyang si Amang Alamid yun. Pero nang magsasalita pa lamang sana si Igme, ano naman? Uuwi na kami! Salita ng boses sabay putok-putok ng baril. Kaya't napalingon siya sa harapan niya at yun ay si Mang Tabyong. Nandoon. Ano? Kumusta bata? Alam kong mangingialam ang mga to kaya pumunta na ako dito. Kanina pa kita hinihintay. Ano? Uwi na ba tayo? Ayan ito. Sabay, huwag ka nang makikialam dito, Tandang Alamid. Kung ayaw mong magaya ang lahi mo sa lahi ng mga burang at ng mga gabunang pilit, patay na silang lahat. Ha? Ano? Tanga ka ba? Makakabalik ba dito ang binatang to kung di niya nagawang misyon niya? Sa sinabing yun ni Mang Tabyong ay nagsilabasan pa ang mga nilalang na nakatira sa lumang sementeryo. Pero hindi ko mapapalagpas ang mga pinatay mong kasamahan ko, binata. Hindi man ngayon, pero darating ang Tama na! Tugon ni Mang Tabyong, sabay pagpapaputok na naman ng kanyang baril. Pero nagwi ka na noon si Igminang. Huwag kang magalala. Nakahanda ako, tanda. Kung gusto mo akong balikan. Pero huwag kang aasa na maaawa ako sa inyo pagdating ng pagkakataon na yon. Salita ni Igme, sabay. Sa pagsikat nga ng haring araw, ay umalis na sina Igme sa Sitio Himlayan. Kasama niya si Mang Tabyong
lulan ng kabayo. Panalo kami! Panalo kami! Sigaw pa ni Mang Tabyong habang nagpapaputok ng baril. Pagkatapos ng tagumpay nga ni Igme sa sinuong niyang kumbate.